nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Nangangailangan ng kanyang habag. Aminin natin tayo makasalanan dahil sabi ng Biblia, lahat ay matuwid, lahat ay nagkasala at sino may walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At alam nyo, kung naaminin natin yan, ikaw ay tataas ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, nagpapakababa ay kanya ipinatas. At kung naman nagpapakataas ay kanya naman ibinababa. Kaya sabi natin, Panginoon, hindi ako napunta dito para sa mga matutuwid. Napunta ako dito para sa mga makasalanan upang maligtas. So kung ikaw ay umaamin bilang isang kasalanan, therefore ikaw ang ililigtas ng Diyos. Pero kung hindi, ay sad to say, huwag mo nasisisihin ang sino man. Kumbaga binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maintindihan ang kanyang salita at nasa ating yung pagpapasya. Ikilalanin mo ba si Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas? Dahil sabi sa Biblia, ipinanganak sa araw na ito ang Kristo ang tagapagligtas. Kami hindi ho nagsisisi ng reliyon. Dahil wala namang reliyon ang makapagliligtas. Ang makapagliligtas si Jesus. Sabi sa Biblia sa 1:14-16, si Jesus ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoon sa makinis pamamagitan ko. Kaya pagharap natin sa Diyos, hindi mo itatanong kung ano ating reliyon. Kung ako ba'y kinilala mo nung ikaw ay nasa sa lupa. Dahil sabi sa kanyang salita, ang magmamakaya sa akin, ipagmamakaya ko rin sa harap ng aking Ama. Ano ako ba natin? So napakahalaga ng pagpapasya ng bawat isa. Kasi ito rin ang magiging dahilan upang ikaw ay mapahamak. Kumbaga sabi ng Bible, kapag narinig ninyo ang aking tinig, huwag niyong papagmatigisin ang inyong puso. Kumbaga parang katulad ng panahon ni Noah. Si Noah po, nung gugulawin ng Diyos ang mundo, sa pagitan ng tubig, nagtatawasin yung mga tao. Sira ulo mo! Kasi nung panahon yun, hindi uuso ang ulan. Hamog po noon ang dumidilig sa halaman. Kaya sa panahon ito, bilang panghuli na lang, ay ibinabahagi namin si Kristo. Kasi hindi po siya nagbabalik eh. Pero nangako siya yung muling magbabalik. At maganda, kung hindi pa siya nagbabalik, nakilala natin siya. Dahil sabi ng Biblia, kung sakaling bumalik siya, at may nangamatay nung una, for example, ako namatay, okay? Kayo buhay pa, ako'y unang mabubuhay. Tapos tayong mga buhay, kayong mga buhay, biglang maglalako dito. May maiiwan. Gusto niyo bang maiwan? May maiiwan. Yun yung hindi kumikilala kay Kristo. Yun yung panahon na paghaharian ng tinatawag na Antichrist o Antikristo. Hindi ka pwede makabili o makapagbili ng pagkain sa panahon yan. Pero bakit pa ba inintay natin yun? So bilang pagwawakas na lang, ayon sa banal na kasulatan, si Jesus na pinanganak, hindi lang siya na napiling sanggol. Siya po'y lumaki at pagkatapos siya namatay doon sa cross. At nung siya mamatay doon sa cross, sinigurado ang patay siya kasi tinusok pa yung kanyang tagiliran eh. At kahit si Tomas hindi naniwala yung panahon yun na namatay si Jesus eh. At muling nabuhay. Sabi ni Tomas, hanggat di ko na ipapasok ang aking daliri sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ay minsan nagpakita si Jesus. Mismo sa kalagitnaan. Halika Tomas, pasok mo yung daliri sa aking kamay sa aking tagiliran. Huwag kang hindi mapaniwala. Nasabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. What if kung si Jesus bigla akong nagpakita sa akin dito ngayon? Yun, dahil hindi tayo naniniwala. Para din tayo si Tomas. Pero kailangan pa ba natin yung ebidensya? Ang paniniwala kasi never, to see is to believe. Kaya sabi ng Biblia, mapapalad yung mga tao, hindi nakakita sa akin, ngunit sila'y nananampalataya. Kaya sabi ng payag, 3:20, nakatayo ako sa pintuan at tumutukso. Kung sino may magbukas ng pintuan, ako'y papasok sa akin. Sabi ng Mateo 18, talatang 20, kung may 2 o 3 na nagtitipon sa kanilang kalagitnaan, o kung mayroon 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya natin ito ang presensya ng Panginoon. Diba? Siya'y kumakatok sa puso mo. At kung siya'y pagbubuksan, ito ang makikinabang. Sabi ng unang Juan 5:10, talatang 11,
ang mayroong anak may buhay na walang hanggan. Parang ganito. Okay? Ito po si Kristo. Ito po ang buhay na walang hanggan. Kumbaga sa Paskong ito ngayon ang regalo sa atin ng Diyos. Si Kristo at ang buhay na walang hanggan. Ibinibigay ko sa iyo. Tatanggapin mo. Amen. Tayo magyuko na ating makulo. Tayo po ay pumikit. At ang bawat isa habang nakayuko at nakapikit at nais na tanggapin si Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas, ay mangyari lamang po na sunod kayo sa panalangin. Gawin niyo po ito na sarili niyong panalangin, nakikipag-usap kayo sa Diyos. Maiksi panalangin lang. Paghingi ng tawad, pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ng tagapagligtas. At sinisigurado ko sa inyong gagawin pagpapasya, may mga anghel ngayon na magagalak doon sa kalangitan. Kaya sino mang nais na tumanggap po kay Jesus sa oras ito, sundan lamang po ang maiksing panalangin ko. Gawin niyo po ito bilang sarili ng panalangin. Sumunod po kayo sa akin, Panginoon. Maraming salamat dahil ako yung minamahal. At ninanais mo, ako ay iyong iligtas. At sa oras na ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. At ikaw ay aking tinatanggap na sa iyong pagkato, pumasok ka ngayon sa aking puso bilang Panginoon ko at aking tagapagligtas. Salamat sa iyong pagpapatawad at sa pagbibigay mo rin sa akin ngayon ng katiyakan. Amen. Amen. Maraming. Ito ho'y ikalawan yung kapanganakan. Kasi sabi sa 1-3-3, maliban ito na napahuli ang isang tao, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Ang kapanganakan, tinulong natin pangalawa, ang pagtanggap natin kay Kristo. Pagkitiwala natin sa Kanya bilang Panginoon. So maraming po salamat. Kuya, maraming salamat po. Kaya tatatay din. Salamat po kasi pag niya naman. Balita ko kayo, nakita kayo yung nag-chat sa gano'n nila. Salamat po sa panahon na kami po'y nakadalaw sa inyo. Samantala kami. Si Ronnie lagi napunta sa amin. Natutuwa